Magandang araw sa lahat. My name is Danica Mundia, together with Jason Salon. Today we are going to discuss about the Mamanwa tribe. Sa paksang ito, malalaman natin ang kanilang background, history, location, culture, tradition, language and religion, costume and crafts, and their personalities. So, ano nga ba ang tribo ng mga Mamanwa? Ang mga Mamanwa ay isang katutubong tribo sa Pilipinas na kabilang sa mga Negrito na pangkat ng mga tao. Sila ay may natatanging kasaysayan at kultura na matatagpuan sa kabundukan ng Mindanao. Isa sila sa mga pinakamatandang pangkat ng tao sa Pilipinas. Ang mga Mamanwa ay kilala sa kanilang distinct na itsura tulad ng maitim na balat, maitim at kulot na buhok, at mas maikli ang taas kumpara sa ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Para sa kasaysayan o history ng mga Mamanwa, ang mga Mamanwa ay isa sa mga pinakaunang katutubong tribo sa Pilipinas at bahagi sila ng pangkat ng mga Negrito. Ayon sa kasaysayan, ang mga Negrito ay unang dumating sa Pilipinas ng mga 25,000 taon na ang nakalipas. Ang mga Mamanwa ay mahabang kasaysayan at kanilang lahi ay tinuturing na isa sa mga pinakaunang naninirahan sa Mindanao. Sa mga unang panahon, ang mga Mamanwa ay isang hunter-gatherer society. Ibig sabihin, umaasa sila sa kalikasan para sa pagkain, gamit at mga materyales sa paggawa ng kasangkapan. Ang kanilang pamumuhay ay nakatutok sa panghuhuli ng mga hayop, pangingisda at pagkuha ng mga likas na yaman mula sa kagubatan at ilog. May mga paniniwala at tradisyon ang mga Mamanwa na itinaguyod nila mula pa noong unang panahon. Ang kanilang mga ritual, pangangalaga sa kalikasan at espiritualidad ay naging sentro ng kanilang pamumuhay. Ang mga Mamanwa ay matatagpuan sa Caraga region sa Mindanao. Kadalasan sila ay nakatira sa mga liblib na lugar sa mga bundok ng mga lalawigan ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte. Ang kanilang mga komunidad ay madalas matatagpuan sa mga malayong puok na hindi naaabot ng makabagong teknolohiya, kaya karamihan sa kanila ay namumuhay sa simpleng paraan. Ang kultura ng mga Mamanwa ay nakabase sa kanilang malalim na relasyon sa kalikasan at mga espiritu. Ang kanilang mga tradisyon, relihiyon at pamumuhay ay nagpapakita ng kanilang respeto at pagpapahalaga sa kalikasan at mga ninuno. Isa sa kultura ng mga Mamanwa ay ang paniniwala at espiritualidad. Ang mga Mamanwa ay may animistang relihiyon, kung saan naniniwala sila na ang kalikasan, mga bundok, ilog at hayop ay may mga espiritu. Naniniwala sila na ang mga espiritu ng kalikasan ay may kapangyarihan na makaapekto sa kanilang buhay, kaya't sila ay nagsasagawa ng mga ritual at seremonya upang magbigay galang at humingi ng proteksyon mula sa mga espiritu. Babaylan o shaman. Ang babaylan ay isang spiritual na leader o shaman ng komunidad. Siya ang nagtataguyod ng mga ritual, nagpapagaling at komunikasyon sa mga espiritu upang mapanatili ang balanse sa kalikasan at komunidad. Pangalawa sa kultura ng mga Mamanwa ay ang pamumuhay at kabuhayan. Ang mga Mamanwa ay tradisyonal na mga mang-uugnay at mang-uukit ng kalikasan. Ang kanilang kabuhayan ay nakasalalay sa mga yaman ng kalikasan tulad ng kagubatan at ilog. Sa pinagkukunan ng pamumuhay nila ay ang panghuhuli at pangingisda. Ang panghuhuli ng mga hayop tulad ng wild boar, usa at iba pang mga hayop ay isang pangunahing pinagkukunan ng pagkain. Ang pangingisda sa mga ilog ay isa ring mahalagang bahagi ng kanilang pamumuhay. Pangatlo sa kultura ng mga Mamanwa ay ang kanilang musika at mga sayaw. Ang musika at sayaw ay mahalaga sa kultura ng mga Mamanwa. Karaniwan itong isinasagawa sa mga seremonya at pagdiriwang, at may kaugnayan sa kanilang espiritual na paniniwala. Ang kanilang mga instrument ay gumagamit sila ng mga tradisyonal na instrumento tulad ng drums, gongs at mga bamboo flutes sa mga seremonya. Sa mga sayaw naman, ang mga sayaw ay isang paraan ng pagpapahayag ng galak at pasasalamat sa mga espiritu at kalikasan. Ang mga ito ay sinasagawa sa mga festival at ritual. Ang pang-apat na
kultura ng mga mamanwa ay ang pagdiriwang at pista. Ang mga mamanwa ay may mga pista at pagdiriwang na konektado sa kanilang agrikultural na gawain at espiritual na paniniwala. Ang mga ito ay isang pagkakataon upang ipagdiwang ang mga kasaganaan at pasalamatan ang mga espiritu para sa kanilang biyaya. Halimbawa nito ay ang Harvest Festival. Ito ay mga festival na nagdiriwang ng tagumpay sa mga ani at paggawa ng mga ritual para humingi ng tulong sa mga espiritu. Ang panlimang kultura ng mga mamanwa ay ang kasaysayan at lipunang ekstruktura. Ang mga mamanwa ay may mga extended family o malaking pamilya na magkakasama sa isang komunidad. Ang mga matatandang tao o elder ay may malaking tungkulin sa pamumuno at pagpapasya sa komunidad. Ang mga desisyon ay kadalasang ginagawa ng buong komunidad sa pamamagitan ng pagkonsulta at consensus. Magandang umaga sa lahat. Ako si Jason Cordovero Salon at ngayon naman akin namang tatalakayin kung ano ang tradisyon, lingwahe at relihiyon, kasuotan at likhang kamay at ang panghuli kung anong klaseng personalidad meron ang isang mamanwa. Mauuna tayo sa kanilang tradisyon. Ang mamanwa ay isang katutubong grupo na may mga sariling paniniwala at relihiyon na nakatuon sa espiritu at kalikasan. Ang kanilang mga tradisyon ay may malalim na nakaugat sa kanilang pananampalataya at paggalang sa mga espiritu, kalikasan at mga ninuno. Una nating tatalakayin kung ano nga ba ang pagtawag sa mga anito na tradisyon na ginagawa ng mga mamanwa. Ang mga mamanwa ay may malalim na paniniwala sa mga anito o espiritu ng kanilang mga ninuno at ng kalikasan. Sila ay naniniwala na ang mga anito ay may kalayaang magbigay ng gabay, proteksyon at tulong sa kanilang mga buhay. So naniniwala ang mga mamanwa na ang pagtawag sa anito, ang pagsamba sa anito ay siyang nagbibigay sa kanila ng proteksyon, gabay, upang gabayan pa sila o upang gabayan sila sa pang-araw-araw na buhay na kanilang ginagawa. So parang sa atin, ang pagtawag sa anito o ang anito sa kanila ay ang Diyos or sa atin naman o si Allah, parang ganon. Pangalawa, ang pag-aalay sa kalikasan. Sa kultura ng mamanwa, ang kalikasan ay may buhay at espiritu. Naniniwala sila na ang bawat bahagi ng kalikasan tulad ng mga puno, ilog at bundok ay may sariling espiritu na dapat igalang at alagaan. Dito sa pag-aalay sa kalikasan, ang mga mamanwa ay naniniwala pala sa mga pagsamba sa ilog, bundok, puno o naniniwala sila sa Diyos at Diyosa ng mga ito. Naniniwala ang mga mamanwa na sa ilog, puno o mga diba sa atin ang sabi nila karamihan sa puno doon ng baleta ay meron daw nakatira doon. Ganun din ang mga mamanwa. Nagsasamba sila, nagbibigay sila galang at nag-aalay sila sa mga kalikasan dahil naniniwala sila na dapat igalang yun at dapat respetuhin ang mga kalikasan na iyon. Pangatlo na nga riyan, ang pagdiriwang ng pista ng mga anito. Ang mga mamanwa ay may mga espesyal na pista at selebrasyon na ipinagdiriwang upang magpasalamat at mag-alay sa mga anito. Karaniwan, ang mga pista ay isinasagawa sa mga particular na panahon tulad ng pagtapos ng ani o bagong magsimula ang bagong taon ng agrikultura. So dito naman sa pagdiriwang ng pista ng mga anito, so bali ang mga mamanwa rito ay may may ginagawa ding selebrasyon tulad ng mga espesyal na pista o pagpapasalamat sa mga anito. So karaniwan daw ang ginagawa nila ay sineselebrate nila yung bagay na yun o ang pista na yun kapag nakaani na sila o magsimula ang bagong taon ng agrikultura. Dahil ang mga mamanwa ay likas na yaman sa mga pag-aani at yun ang kanilang trabaho upang magkaroon ng pera at upang mas makilala dito sa mundo o dito sa ating bansang Pilipinas. Panguli ang babaylan o shaman.
Ang babaylan o shaman ay isang mahalagang bahagi ng espiritual na pamumuhay ng mga mamanwa. Siya ang tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng mga espiritu. At siya ay may kakayahang magsagawa ng mga ritual, magpagaling ng may mga sakit at magbigay ng mga gabay sa komunidad. So dito sa babaylan, parang naniniwala ako rito dahil ang sabi sa akin ng aking nanay at ang sabi naman sa akin ng aking lola na ang nanay ng aking lola daw ay isang babaylan at may kakayahang manggamot at may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu. So ayan nga, simula nung bata kami, sinasabihan kami na may kakayahan yung aming nanay ng lola ko na manggamot at isa daw siyang sikat na babaylan sa panahon nila. So, ayun nga, para naniniwala rin naman ako dito dahil nanggaling din yun sa aking nanay at nanggaling sa aking lola. Saksi sila kung anong ginagawa ng nanay ng aking lola o ang aking lola sa tuhod. So, ayun ang mga tradisyon ng mga mamanwa na kanilang ginagawa. Ngayon, atin namang alamin kung ano ang lingwahe at relihiyon ng mga mamanwa. At mauuna na nga tayo sa kanilang lingwahe. Ang wika din ng mga mamanwa ay tinatawag ding mamanwa. Ito ay isang wika ng Austronesian at may mga pagkakapareho ng mga katabing wika sa Mindanao at Visayas. Ang mga mamanwa ay may sariling wika na tinatawag na mamanwa o manobo na kabilang sa pamilya ng mga wikang manobo, isang malaking grupo ng mga katutubong wika sa Mindanao. Ilan nga sa mga halimbawa ng salitang mamanwa tulad na lang ang mga salitang mamatay o nangungulugang hello o kamusta, maayong adlaw na nangungulugang magandang araw, salitang mamanwa na salamat o sa English thank you o salamat din sa Tagalog, salitang mamanwa na pangadi o prayer sa English, dasal naman sa Tagalog, salitang mamanwa na anito, spirit naman sa English o espiritu sa Tagalog, salitang mamanwa na babaylan, sa English naman ay shaman o tagapamagitan sa espiritu. Sa wika ng mga mamanwa na aking ibinigkas kanina, makikita ninyo o maririnig ninyo ang malalim na ugnayan sa kalikasan at espiritualidad. Ang mga salita nila ay tumutukoy hindi lamang sa mga bagay sa kanilang paligid, kundi pati na rin sa mga konsepto ng espiritu at ritual na mahalaga sa kanilang kultura. At kung mapapansin ninyo at kung maririnig ninyo ng maayos, ang aking mga ibinigkas ay halos magkapareho lamang ng mga wika na nalalapit dito sa Mindanao at sa Visayas. Ngayon, atin namang alamin kung ano naman ang mga relihiyon ng mga mamanwa. Ang mamanwa ay naniniwala sa animismo. Ito ay kanilang pinaniniwalaan dahil ang mga espiritu ng kalikasan at naniniwala silang ang bawat bahagi ng kalikasan, katulad na lamang ng puno, ilog, bundok, ay may mga espiritu na kailangan galangin at alagaan. Katulad na lamang ng aking mga ibinigkas kanina sa kanilang tradisyon, ang kanila namang relihiyon o ang animismo o ang anito, ang mga naniniwala nga 'di ba ang mga mamanwa sa na kailangan galangin at alagaan ang mga kalikasan dahil may mga espiritu o mga tagapangalaga ang mga nakatira doon o ang mga tagapangalaga ng mga kalikasan na 'yon. Ngayon, dumako naman tayo sa kasuotan na mayroon ang mga mamanwa. Ang mga kasuotan ng mamanwa ay simple at praktikal. Karaniwang gawa mula sa mga likas na materyales tulad ng abaka, isang uri ng halaman at bamboo. Ang mga kababaihan ay madalas na nagsusuot ng mga paldan na gawa sa hinabing abaka at simpleng blausa. Haba ang mga kalalakihan naman ay may suot na shorts sa mga espesyal na okasyon. Nagdadagdag sila ng mga palamuti tulad ng mga kwintas at kulyar na gawa sa mga lokal na materyales. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang ilang mga halimbawa ng kasuotan ng mga mamanwa. Ngayon, dumako naman tayo sa likhang kamay ng mga mamanwa. Ang mga mamanwa ay bihasa sa paghahabi at paggawa ng mga basket, mat at bag mula sa bamboo at abaka.
Ginagamit nila ang mga bagay na ito sa kanilang araw-araw na pamumuhay at bilang bahagi ng kanilang mga ritual. Gumagawa din sila ng mga gamit sa pangangaso at mga kasangkapan sa pang-araw-araw na buhay mula sa kahoy at mga natural na materyales. At kung mapapansin ninyo sa mga litrawan na mga At kung inyong mapapansin sa mga larawan, may mapapansin kayong mga kahoy na basket na gawa sa abaka dahil ang mga mamanhwa ay kilala sila sa paghahabi, Magaling sila manghabi, magaling sila gumawa ng mga basket bag na gawa sa abaka o kahoy. At mapapansin niyo, meron din dito sa ating lugar o sa Cotabato City, isang sikat na paggawaan ng mga gawa sa kahoy o mga abaka ng mga basket, bag at iba't iba pang mga bagay. Kaya't ayan isang napakahusay nga ng mga mamanhwa dahil dito dahil sa kanilang mga likhang kamay ay nakakagawa sila ng mga creative, napakagandang disenyo na gawa sa kahoy at abaka. Ngayon, atin namang alamin kung anong klaseng meron na personalidad ang isang mamanhwa. Ang mga mamanhwa ay kilala sa kanilang pagiging mainhin, mapagbigay at masayahin. Ang kanilang personalidad ay sumasalamin sa kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan at komunidad. Ipinagmamalaki nila ang kanilang mga tradisyon at pananampalataya at pinapahalagahan ang pagtutulungan sa loob ng kanilang komunidad. So sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng modernisasyon, nananatili silang matatag at may malalim na pagpapahalaga sa kanilang kultura at paraan ng pamumuhay. At base sa aking nalaman mula sa internet, ang personalidad na mayroon ang mga mamanhwa, ang pagiging mainhin, mapagbigay at masayahin. Dahil kung mapapansin ninyo, ang isang mamanhwa ay naniniwala sa mga ritual, mga anito, sila ay isang mahiyaing mamamayan dahil malayo sila sa destinasyon ng mga lokal na destinasyon dahil nakatira lamang sila sa mga puok na mga lugar at malayo sa mga urban. At kung mapapansin ninyo, ang mga personalidad na meron ang mga mamanhwa, grabe sila napaka-faithful nila in terms of mga ritual, pagpapahalaga sa kanilang kultura, sa kanilang pamumuhay. Simple lamang silang mga tao dahil nga sa pagiging mahiyain. At base rin sa aking nalaman, ang mga mamanhwa ay napaka-talented nila sa paggawa ng mga likhang kamay dahil nga nalalaman mula sa kanilang paglikha ng kamay kung anong klaseng mamamayan sila bilang isang Pilipino. Dahil nga yung mga ginagawa nila ay umuusbong na hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi naaabot na rin sa iba't ibang parte dito sa Pilipinas, hindi lamang sa Mindanao. At ayan lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig at sana marami kayong natutunan mula sa akin at mula sa aking kasama na si Binibining Danica Mundia. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.